So, ang ating tema ay righteous in Him. So, tayo po ay naging matuwid dahil kay Kristo. Kaya masasabi po natin, I am what I am by the grace of God. Masasabi po natin, ako nga dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa ganang atin, hindi tayo pwedeng maging matuwid sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling kabaitan, na kung saan ay hindi ito nakakaabot sa sukatan ng Diyos. Sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Yesus kung bakit tayo ngayon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos, na kung saan ay tayo'y nakikita ng Diyos bilang isang matuwid at banal at katanggap-tanggap. Dahil si Kristo ang siyang tinanggap natin sa buhay natin. Kung ang sukatan ng tao ang siyang ating magiging batayan, masasabi natin sa ating sarili, mas banal ako, matuwid ako. Kung ang sukatan natin ang ating gagamitin, ang sukatan ng tao. Sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng matuwid, kapag ang sarili natin ang ating magiging sukatan, masasabi natin na tayo matuwid. Na kung saan po, kaya natin nababanggit yun. Dahil ang nagiging batayan natin ay ang ibang tao. Na ikukumpara natin ang ating sarili. At sa pagkumpara natin sa ating sarili, masasabi natin, mas mabait ako kaysa sa Kanya. At ang papuri, ang parangal, ay sa iyo at sa akin. Kaya ang naitataas, hindi ang Panginoon, kundi ang tao, ang ating sarili. Yun ang kalinlangan na nagagawa ng hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, ang puso ito ay sinungaling. Kung minsan ay binabanggit natin, dahil sa Panginoon ang lahat ng ito. Binabanggit natin, ang kalwalatian ay para sa Kanya. Pero ang laman ng puso ay iba sa sinasabi. Dahil hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang puso. Hindi kayang tignan ng tao ang kanyang motibo. Ang nakikita lang ng tao ay ang panlabas. Ang narinig lang ng tao ay ang boses ng tao. Ang boses ng kanyang sarili. Pero hindi nakikita ng tao ang boses ng kanyang puso. Kaya marami mga tao nalililang. Dahil ang nagiging sukatan natin ay ang pamantayan ng tao. Kaya kapag ang salita ng Diyos ang siyang inilagay natin sa ating puso, patuloy natin itong pinagbulayan, pinakinggan sa buhay po natin, doon natin makikita kung ano ang laman ng ating puso. Dahil kami ang salita lamang ang siyang magkabilay talim. Buhay at ito'y magkabilang talim. At ang salita ng Diyos ang siyang nag-divide sa soul and the spirit. Kaya ang salita ng Panginoon ang magsasalamin sa puso natin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makikita natin kung ano ang kalagayan ng ating puso. Kaya kapag ang katotohanan ang siyang naunawaan natin, the truth of the Word of God ang siyang naunawaan natin, we will be set free. So, katotohanan lamang ng salita ng Diyos ang siyang magpapalaya sa tao. Dahil hindi niya kayang arukin sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan kung ano ang ilalaman ng kanyang puso. Tanging ang salita lamang ng Panginoon ang magpapalaya sa buhay ng isang tao. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, that dito po tayo magre-review sa ating napag-aralan last Sunday, for He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. King James Version po yan dahil nandito po yung Gideon International. Dahil ginagamit po ng King James International, King James Version. So, sa mamamagitan po daw natin
ang ating Panginoon ay naging makasalanan. Kung titignan natin, the word sin. Hindi po siya sins. Hindi mga kasalanan, kundi kasalanan. So, ang ating Panginoon ay naging makasalanan. Hindi gumawa ng kasalanan, kundi siya naging makasalanan dahil sa atin. Na hindi naman niya alam ang kasalanan. Okay mo ba? So, sa pamamagitan po ng ating Panginoon sa Kristo, ikaw at ako, na siyang tumanggap sa ating Panginoon at tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesus, na dating makasalanan, ngayon, ikaw ay matuwid. Sa harapan ni Kristo, sa harapan ng Diyos, sa kalagayan mo ngayon at posisyon mo ngayon at wala kung tunay mo tinanggap ang Panginoon, sa harapan ng Diyos, ikaw ay matuwid, hindi dahil sa paggawa mo ng matuwid, kundi dahil kay Kristo na siyang sumunod sa Ama. Amen po ba? Hindi sa pamamagitan ng iyong paggawa ng matuwid kung bakit ka matuwid. You are now righteous before God dahil kay Kristo na siyang matuwid sa harapan ng Diyos. For all have sinned. Ang lahat ay makasalanan ko ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At para ang tao ay maging karapat-dapat, hindi sa kanyang sariling matuwid na gawain, kundi dahil kay Kristo kung bakit siya magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Na ikaw at ako ay maging karapat-dapat sa kalwalatian ng Diyos. Because of His righteousness. Amen po ba? So, nabanggit ko po kanina, yung pong sin. Naging makasalanan si Kristo na hindi niya na maalam ang kasalanan. At yung kasalanan na yun, hindi yung gumawa siya ng kasalanan kung bakit siya naging makasalanan. Kundi yung kalikasang makasalanan na ilagay sa ating Panginoon. Kaya po, it is only a singular word. Ang tinutukoy dito ay yung kalikasang makasalanan. Okay? So, ikaw na tumanggap sa Panginoon, yung kalikasang makasalanan natin ay naibigay kay Kristo. Yung kalikasang makasalanan natin ay naibigay kay Kristo. At ngayon, ang katuwiran ni Kristo, ang kalikasan ni Kristo, ay nasa iyo. Amen po ba? So yung kalikasan ni Kristo ngayon, ay nasa iyo. Kaya nga po, all things are passed away. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang luma ay wala na. So wala na ang kalikasang makasalanan sa iyo. Bakit? Dahil pinasal ni Kristo doon sa krus. At ang inilagay sa iyo ngayon ay ang kalikasan ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay nasa iyong espiritu. Kaya nga, hindi ka lang pinatawad, but you are redeemed. Not only redeemed, but you are justified. What do you mean by justified? Ibig sabihin, kapag ikaw ay justified, wala kang ginawang kasalanan. Kapag sinabi ng Bible that you are justified, just as if you did not commit sin. Kahit isang katiting na kasalanan ay wala kang nagawang pagkakasala kapag ikaw ay justified. At yan ay dahil kay Kristo. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa akin, at hindi kahit kaninuman, kundi dahil kay Kristo. Now you are born again. The nature of God, the divine nature, the righteousness of Christ is in your spirit. You have now a new spirit. That's why you are a born again Christian. You have now the life of Christ in you, in your spirit. Amen po ba? In Romans chapter 5, verse 17. Sa Tagalog po, basahin natin. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring
na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, obedience of Jesus Christ, ay nagdudulot ng kapaturan at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa kay Adan, ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, dahil sa pagsuway ng isang tao na si Adan, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. Amen po. Okay, so bago natin itapos ito, basahin ko na yung Ephesians chapter 4, verse 18. Para tuloy-tuloy na po tayo. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God. Ibig sabihin ng alienated, ito po ay tayo ay naging malayo o naging stranger at hindi natin nararanasan ang buhay na mula sa Diyos. From the life of God through the ignorance. Ignorance, yung kung katigasan ng ulo, hindi natin naunawaan. No? That is in them because of the blindness of their heart. The blindness, hindi nakikita ng puso kung bakit ang buhay ng Diyos ay hindi nararanasan ng maraming mga anak ng Diyos. Okay ba? Now, mamaya po, tatagal po natin yan. So, dito po sa ating binasa sa Romans chapter 5, na sa mamagitan po ng isang taong pagsuway na si Adan, ang unang Adan, ang lahat daw ay naging makasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan. At naging bunga ng kasalanan na ito ay kamatayan. Okay po ba? So, wala po tayong problema doon. Maraming mga Kristiyanong naniniwala doon na kung bakit ang lahat ay makasalanan dahil sa ginawang kasalanan ni Adan. Na ito ay namana natin. Namana natin yung kalikasan ng makasalanan mula sa ating ninuno na si Adan. Kaya ang isang tao, kahit hindi natin turuan magkasala, ay marunong magkasala. Marunong gumawa ng masama. Dahil kalikasan ng tao na siya'y makasalanan dahil ang ninuno ng tao ay si Adan na siyang nagkasala. Amen po ba? Kaya ang tao, meron siyang nature of sin. Meron siyang kalikasan na makasalanan na ito ang siyang dahilan kung bakit ang tao ay nakagagawa ng pagkakasala. Amen po ba? Kaya niya nagagawa ang pagkakasala dahil siya ay may kalikasang makasalanan. Amen? Hindi yung kapag siya ay nagkasala, doon pa lang siya naging makasalanan. Hindi po. Hindi po. Hindi sa kanyang paggawa ng kasalanan kung bakit siya makasalanan. Kundi dahil sa kanyang kalikasang makasalanan, kaya siya nagkakasala. Kaya ang taong mabait, ang taong pinakamabait sa lahat ng lupa, siya pa rin ay makasalanan dahil ang kanyang kalagayan bilang ninuno o bilang anak ni Adan, meron siyang kalikasang makasalanan.
Hindi sa paggawa ng mabait o paggawa ng mabuti at matuwid, ang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman po, merong huling Adan na si Yesu Cristo. Amen po ba? Na kung saan ang isang tao ito na sa kanyang pagsunod, ang sino magtatanggap kay Kristo na sa kanyang pagsunod, silang lahat ay magiging matuwid dahil sa ginawa ng isang tao pagsunod sa Diyos. Are you with me? Okay po ba? So dahil sa pagsunod ng isang tao ito, ang sino magtatanggap sa kanya na si Yesu Cristo, ikaw at ako ay magiging matuwid dahil sa ginawa ni Kristo. Hindi dahil sa ginawa mo matuwid, kaya ka na naging matuwid. Hindi. Dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw na siyang tumanggap, kaya ka naging matuwid. Dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Ikaw ay makasalanan at ako ay makasalanan. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, na siyang tinanggap ko, kaya ako ngayon ay matuwid. Kaya sa unang Adan, listen, sa unang Adan, wala kang ginawang pagkakasala. Hindi mo naman kinain ang bayabas doon sa hardin. O kaya hindi mo naman kinain yung aratilis. Wala ka naman pakialam doon eh. Sa reso. Wala ka naman pakialam doon. Wala kang ginawang pagkakasala. Bakit ka makasalanan? Dahil yan ay namana mo kay Adan. Na siyang gumawa ng pagkakasala. Hindi naman ikaw, hindi naman ako. Si Adan ang may kasalanan. Yan ay namana po natin. At yan po ang dahilan kung bakit ang lahat ay makasalanan at walang karapat-dapat sa kalwalhatian ng Diyos. Andiyan mo ba tayo? Pero, uwi ng Diyos. Mayroong pangalawang tao na isang tao sumunod. Amen? Na wala ka namang ginawa, siya ang sumunod. Hindi mo naman sinunod ang lahat ng batas. Christ fulfilled all the requirements of the law. Ang lahat ng kailangan ng batas, lahat ng pagsunod, si Kristo ang gumawa para sa iyo. Siya ang namatay, naging ahig, nabuhay, doon sa krus. Hindi ikaw ang namatay para sa kabayaran ng iyong kasalanan, kundi si Kristo ang gumawa niyan para sa iyo. Wala ka namang ginawa. Kaya nga mga kapatid, kung sa unang Adan ay wala tayong ginawang pagkakasala, pero namanan natin ito. Ngayon, kapatid, tanggapin mo ngayon sa buhay mo na ikaw ay tumanggap kay Kristo. Tanggapin mo rin ang mana mula kay Kristo, ang pagpapala, ang biyaya, ang kagalingan, ang katuwiran, ang kabanalan na ginawa ni Kristo para sa iyo. Tanggapin mo sa buhay mo yan. Are you with me? Kung tinatanggap natin ang kahirapan, ang problema na dulot ng kasalanan, ay ito'y bumay kamatayan. Tao lang tayo, mahina. Tao tayo. Nasa minuno natin si Adan. Tama po yan. Nangihina, nagkakasakit, karamdaman, kahirapan, problema, pangamba, takot. Tama po yan. Dahil yan ang bunga ng kasalanan na ginawa ni Adan. Ikaw at ako ay tao. Subalit mga kapatid, kung tinatanggap mo yan, tanggapin mo rin ang minana mo kay Kristo. At ang sabi po ng ating binasa sa Romans chapter 5, higit ang ginawa ni Kristo kesa ginawa ni unang Adan sa buhay mo. Higit ang ginawa ni Kristo sa buhay mo kesa anumang kahirapan, anumang karamdaman na problema sa buhay mo. Mga kapatid, tanggapin mo na maluwag sa puso mo ang higit na ginawa ng Panginoon para sa buhay mo. Amen po ba? Kaya nga, all glory belongs to Him. By His grace, I am what I am. Amen po ba? Hallelujah. Kung dati,
Dahil sa kalikasan ni Adan, ang unang Adan, ang dahilan kung bakit tayo napawalay sa Diyos. At ito ang dahilan ng kalikasan ng kasalanan kung bakit tayo gumagawa ng masama. Nakakaisip ng masama, nakakaisip ng mga malalaswa, nakakaisip ng mga negatibo sa mundo nito, sa ibang tao. Yan po ay bunga ng kalikasan na namana natin kay Adan. Pastor, ngayon wala na. Ako'y bago lang nila. Wala nang kalikasan ito sa akin. Ako ay meron ng kabanalan, katuwiran. Wala na yung sin nature sa akin dahil napalitan na. Wala nang luma. Ngayon ay bago na. I have now the divine nature, 2 Peter chapter 1, verse 3. I have now the righteousness. I have the blessing and favor of Jesus Christ in me. Kaya ako tinanggap na bilang anak dahil kay Kristo. Hindi naman ako karapat-dapat maging anak. Pero dahil kay Kristo na siyang tanging anak, at ako ngayon ay tinanggap bilang anak, adopted son because of Jesus Christ. At kung ano na kay Kristo ay nasa akin. Bakit, Pastor? Ako pa rin ay lugo-lugong Kristiyano. Bakit ganun pa rin ako? Naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng katarungan. Bilang ako ay anak ng Diyos. Kung kaya dahil mayroon akong namana, ba't yung namana ko kay Kristo para bagang isang hiwaga sa aking buhay? Isang misteryo sa aking kaisipan. Kung wala na ang lumang pagkatao, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Ako'y alipin ng takot, alipin ng kahirapan, alipin ng karamdaman, alipin ng masasamang bagay sa mundo ito. Nasaan ang Diyos? Nasaan ang mga pangako ng Panginoon? Ang sagot po ay sa susunod na Sunday. Then, ito po yung sagot. Meron tayong kaluluwa. At sa kaluluwa natin, ay nandoon ang ating kalooban, our will. Sa ating kaluluwa ay nandoon ang mind natin. So that sometimes the Word of God tell us heart. Heart. Puso. Sa puso natin ay nandoon ang kaisipan natin. Kaya ang puso ng isang tao, hindi po yung organ na heart, kundi po yung spiritual heart. Yung pong imagination nyo, that is your heart. Amen. Kaya kahit nandito po kayo, pwedeng iba ang nasa isip nyo. That is your heart. That is your imagination. Amen. Kaya sabi ng Santiago, double-minded. Isa lang ang mind mo, tapos double-minded. No. Now you are a born-again Christian. You have now a double mind. In your spirit, 2 Corinthians chapter 2, verse 16, you have now the mind of Christ. That's why in your spirit, you have the power. You have the strength. In Matthew chapter 26, verse 41, your spirit is willing, but your flesh is weak. There is in your spirit that you are eager to serve God, eager to give, eager to worship God. There is in your spirit that you believe the Word of God. Amen. Sa iyong espiritu, naniniwala ka. Naniniwala naman ako sa Diyos. Maraming mga Kristiyano nagsasabi nun. Pero bakit hindi nangyari? That is in your spirit. But remember, my dear brothers and sisters, your soul is not born again. You have your own mind that is in your soul. Amen. Kaya yung binasa natin kanina in Ephesians chapter 4 verse 18. No? In Ephesians chapter 4 verse 18.
sinasabi? Sige, Tagalog muna. Para sana. Ayan. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. At wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Amen? Kaya lang hindi natin nararanasan ang life of Christ in us. Greater is He that is in me. Your spirit is willing. Your spirit is strong. Your spirit is powerful. But your flesh is weak. And that is our soul. Naging ignorante tayo. Lack of understanding. Kulang po tayo ng pangunawa. Kaya kapag naunawaan po natin ang salita ng Panginoon, ang buhay ni Kristo na nasa iyo. Amen. Ang buhay ni Kristo na nasa iyo, ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, ang kanyang pagpapala, bago ka pa mangailangan ay binigay na ng Diyos sa iyo. Hindi ka pa dumadaing, inihanda na ng Diyos ang iyong pangangailangan. All promises is yes, there is no answer. That is in 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Lahat ng pangako ng Diyos sa iyo, ang sagot ng Diyos, yes! Yes! Walang no, walang wait. Everything is yes. Why? Because of Jesus in you. Hindi ka karapat-dapat sa lahat ng pangako ng Diyos. At ako hindi mo karapat-dapat. Kaya lang ako nakarinig karapat-dapat sa lahat ng pangako ng Panginoon. At lahat ay yes, ay dahil may Kristo na siyang nasa aking buhay at nasa aking puso. Dahil sa iyong pagkikipag-isa, dahil sa iyong kaugnayan kay Kristo. That's why our situation as a Christian is a relationship with God. It is not by works. Hindi sa mamagitan ng iyong gawa at ikaw ay nagiging karapat-dapat. Ikaw ay karapat-dapat dahil sa kaugnayan mo kay Kristo. That's why when we come to Him, it is not yourself. Pero karamihan, ang laman ng ating isip at puso ay ang sarili natin. Ang nagawa nating mabuti, ang nagawa nating pagkakasala, ang nagawa ng ibang tao, ang ibang tao nakikita natin, siya ang gagamitin ng Diyos. Siya ang kapartner ko sa buhay ko forever. Hello? Higit ang plano ng Diyos para sa iyo. Pero kadalasan, karamihan, we are being alienated, for I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you. But all of us, our life is harming. Nakaka-harm tayo. Why? Because we are alienated. Our hearts is darkened. But the life of Christ is in you. His promises is in you, and everything is yes, because Jesus is the way. Siya ang daan kay Ama. Kaya kung nasa iyo si Kristo, nandyan ang daan para sa buhay mo, para sa Ama. Hindi ang sarili mo, hindi ang reliyon, hindi ang mabuting gawa mo, hindi yung itsura mo, nagpogi ka kaysa iba. Kaya mas bigyan ako ng pabor ng Diyos at mas mayroon ng karapatan. No, it is Jesus Christ alone. Kaya kailangan we are predestined. Romans chapter 8 verse 29, we are predestined to conform in the image of Jesus Christ. Kaya nung tinanggap natin ng Panginoon, ang nasa puso natin ay si Kristo. Hindi ang reliyon mo, hindi ang mabuting gawa mo, hindi ang kasalanan mo, kundi si Kristo ang nasa puso mo kung bakit ka naging anak ng Diyos. Magpatuloy ka na si Kristo ang siyang makita sa puso mo. Amen po ba? Kaya mo tinanggap eh. Pero nalulabo. Kaya nga sabi nga po sa King James Version, hallelujah, you are being alienated. Tayo naging stranger. Naging dayuhan sa sariling bansa. Parang ganun. Hello? Mga Pilipino daw ay dayuhan sa sariling bansa.
Yung ibang bansa na tao, o yung mga ibang foreigner, alam nila ang mga lugar sa bansang Pilipinas. Pinapasyal nila, pero mga Pilipino daw, ay dayuhan sa sariling bansa. Hindi nila alam kung gaano kaganda ang kanilang bansa. Yung po kausap kong nakatira sa Sikihor. How's Sikihor? Is it good? Sabi niya sa akin. He's a British man. Is it good? Sabi ko. Ang sabi niya sa akin, it is amazing. Is it alright to go there? It's wonderful to travel in Sikihor. At hindi niya, wonderful, amazing. Ako, good lang. Ang tindi ho niyang adjectives niya. Ang tindi ho niyang description niya. Ganun daw kaganda. Wonderful, amazing, awesome. Ay ako, good. Is it good? Yeah. Kaya, ganun po nangyari sa atin. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God. Okay? So, yung ating kaluluwa ay di pa born again, kaya po, yun ang side effect na iniwan ng kalikasang makasalanan. Ang kalikasang makasalanan ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Without the Spirit, there is no life. In James chapter 2, verse 26. The Spirit that gives life. Amen? Kaya nung linikha ng Diyos ang tao, alam mo, may kaluluwa, at kung hiningan ng Diyos ang tao, he became a living soul. Yung Spirit ay nailagay sa atin. That's why we become living soul. Kaya ang kalikasan ng kasalanan, ang siyang dahilan, ang siyang nagtutulak sa atin kung bakit tayo nagkakasala. Pero wala na yun. Kasi yung kaluluwa naman ay nasanayan niya gawin ang dating kalikasan niya. Yung kalikasan ni Kristo na siya nasa iyo ngayon, ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya, ay ignorante tayo. Hindi tayo sanay. Kaya mo nangyayari, anak ka ng Diyos, pero hindi mo nararanasan ang pagiging anak ng Diyos. Ang naranasan lang natin ay tayo pinatawad. Ang naranasan natin, alam natin, pupunta tayo ng langit. Pero sa pang-araw-araw buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagiging ama, sa pagiging negosyante, ay hindi natin kasama ang Diyos. Ibang diskarte, ibang pag-iisip. At halos pareho ng pag-iisip ng mundo, halos pareho ng sistema at ang unawa at pamamaraan ng pag-iisip sa pang-araw-araw ng buhay. Iba lang ang paraan natin papuntang langit, si Kristo. That's why we are being alienated. Kasi ang ating kaluluwa, nasanay ang mga sistema ng mundo. Kaya ang sarili natin ang nakikita natin. Hindi si Kristo. Kaya mo ito. Kaya mo magpakatatan. Kung kaya niya, kaya mo rin ito. Sarili mo yun. Kaya kailangan mabago ang ating kaluluwa sa magitan ng salita ng Diyos. That's why the Word of God is very important. Para maging spiritual-minded tayo, maging spiritual-minded tayo, you need the Word of God. Amen. We need understanding. Huwag tayo maging ignorante. Amen. Kaya kapag ang puso natin, ang ating kaisipan, ang ating kaluluwa, ay nabago ng salita ng Diyos, makikita natin ngayon, hindi na tayo magiging dayuhan bilang anak ng Diyos. Hindi tayo kumakapa. Hindi tayo naghahanap. Hinahanap natin ang Diyos, samantalang ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Sabi nga ng ating awit kanina, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kadakilaan ay walang papantay.
Kahit ang kalangitan ay walang papantay sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo nagpupuri kanina. Tama ba yun? Inamin natin kanina? Yung kaluwalhatian sa si Badro. Did you know that? Hindi nyo ba alam? Na yung Shekinah glory, yung kaluwalhatian na walang papantay sa kalangitan, the glory is in you. You are now the temple, that the Shekinah glory of God is in you. But we are alienated. Our heart is darkened. Ang ating puso, ang ating kaisipan, ang nakikita niya yung pera, ang tagumpay, ang posisyon. Joseph, Genesis chapter 39 verse 2, tignan niyo po. Joseph is a prosperous man. Why? Because God is with him. That's why you are prosperous, because God is with you. Jesus is in you. The hope of glory. Hello? Kung ako po'y anak ng mayaman, at ang baon ko ay sakto lang, 100 pesos a day. Ako buhay, mahirap. 100 pesos lang ang aking baon na kapag naubos ko sa araw na ito. Ako buhay, mahirap. Ay kawawa siya. Wala nang pera. Ganun po ba ang aking kalagayan? Ako'y alam ng mayaman. Ang ama ko ay negosyante. Siya may-ari ng malaking kumpanya. Pero ang baon ko araw-araw ay 100 pesos lang ang nauubos ko. Ang kalagayan ko ba ay mahirap? Hindi. Ang kalagayan ko ay mayaman dahil ang ama ko ay mayaman. Hindi kapag ako'y nagtatrabaho na sa malaking kumpanya, ay, yumaman na siya. Hindi po, ang sabi natin, mayaman na siya, yumayaman pa. Hindi mo ba? That is relationship. Hindi based on circumstances. That's why, when you walk by faith and not by sight, in our mind, Romans chapter 8, verse 6, our mind will be spiritual. Ang dahilan ng lahat ng iyong tagumpay ay si Kristo. That's why Paul says, I am what I am by the grace of God. Hindi tayo deserving. Like Joseph. Genesis chapter 39 verse 2. Sige, English version na lang. Genesis chapter 39 verse 2. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptians, yung Potiphar. Si Potiphar po, ang siyang amo ni Joseph. Siya po ay alipin lamang. Si Joseph ay alipin lamang. But because God is with him, hindi sinabi ng Diyos that Potiphar is a prosperous man. Hindi niya sinabi dito that the master of Joseph is a prosperous man. And Joseph is only a servant. Joseph is only a slave. Kundi sinabi po dito, Joseph is a prosperous man because the Lord is with him. Amen po ba? Why? Bakit po? Kasi meron siyang kaugnayan sa Diyos. Amen po. Pero kung ang sukatan natin, kung ang sukatan natin ay ang tao, Potiphar is a prosperous man. And Joseph
is only a slave. And then, Joseph became second to the Pharaoh. And then sasabihin pa lang natin, he is a successful man dahil siya ang second to the Pharaoh. No. The Bible says, he is a prosperous man because the Lord is with him. Amen. Amen. Nung gumawa ka ng matuwid, doon ba ako naging matuwid? Gerard ay nagkawang gawa. He gave food to the poor, feeding program. Gerard is a righteous man. Gerard is a holy man. No. Nung tinanggap mo si Kristo, I am righteous because of Jesus Christ. That's why you are blessed. You are successful. Dahil kung ano ang ginawa ni Kristo, ay ikaw ang tagapagmana. Yung ginawa ng unang Adan, naging tagapagmana ka. Dahil sa kasalanan, na mapayapa ang hardin, mapayapa ang lilikha ng Diyos. Everything is good, everything is perfect. Namimigas lang ng bunga si Adan at Eva. Mangga. Grapes. Di ba? Oh. Ano ba po yung mga prutas? Lychee! Lychee! Grapes na green, grapes na red, grapes na black. Oh. Ha? Namimitas lang. Hindi sila nagtatrabaho, right? O hindi sila na-stress, walang pressure. Pero dahil sa kasalanan, nasira ang lahat. Hello? Nagtanim ang magsasaka ngayon ng palay. Ang lumalabas, damo, hindi palay. Hindi naman damo tinanim, pero palay ang tinanim, pero damo ang lumalabas. Yan ang bunga ng kasalanan. Ang damo, importante. Ang uod, importante, ligaling din yan sa Diyos. Pero, nangibabaw ang masama. O, nangibabaw ang dapat kumakain. O, fertilizer. Dapat sana ang hayop ay sumusunod sa tao. Pero ngayon, ang tao sumusunod sa hayop. Pero ahas na, ahas. Ang tao natatakot, pero dapat ang hayop ang sumusunod sa tao. Yan ang bunga ng kasalanan. Ang mga bagay na limika natin, hindi naman dapat peste yan eh. Ay naging peste dahil kasalanan. Ang naging dahilan. Yan ay namana natin. Hello? Kaya po, kung si Kristo ay tinanggap mo, tanggapin mo rin ang mana mo kay Kristo. Ay ito. At yan ay matatanggap po natin sa mamagitan po. Understanding, hindi tayo magiging alienated, hindi tayo maging dayuhan sa buhay ni Kristo. Kaya nga kapag nagtagumpay ka, yan ay inihanda na ng Diyos para sa iyo. Listen, in Romans chapter 2, o Romans chapter 12, dito na po ako magtatapos. Romans chapter 12, dito tuloy lang po natin next Sunday. Sabi niya, pwede po bang tayo lahat ay basahin natin? Number 1 to 3. So I beg you, brothers and sisters, because of the great mercy God has shown us, offer your lives as a living sacrifice to Him, an offering that is only for God and pleasing to Him. Considering what He has done, it is only right that you should worship Him in this way. Verse 2. Don't change yourselves to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand
and accept what God wants for you, you will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Amen po ba? To know the perfect will of God is to renew our mind, the way of thinking. Kaya mga kapatid, kapag patuloy na mababago ang ating pag-iisip ng salita ng Panginoon at hindi natin binabago ang sarili natin para gayahin ang ibang tao, kundi hinahayaan natin ang salita ng Diyos na tayo baguhin ang ating pag-iisip na kung saan ay binabago tayo ng Diyos sa ating puso. Amen. Sa ating kaisipan. At yan po ang magiging dahilan kung bakit natin makikita ang kabanalan at karapat-dapat at ganap na layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Maraming Kristiyano nagdadalangin, Lord, Thy will be done, Thy will be done. Lord, gamitin mo ako. Hanggang ngayon, 10 years from now, hindi ka pa rin ginagamit ng Diyos. Because hindi natin kayang unawain sa sarili natin. We need the Word of God. Amen? To change our mind, to change our hearts. Amen? Kaya kapag patuloy natin maunawaan ang bagay na yan, the righteousness of Christ, ang siya po mangingibabaw sa buhay natin. At hindi na yung kasalanan, nakasanayan ng ating puso, ng ating kaluluwa. Ang kabanalan ni Kristo, ang kapayapaan ni Kristo, ang siya nang mangingibabaw sa atin. Yung life of God, life of Christ, the righteousness that is in our spirit, siya na pong magpuplow sa atin. Hindi na yung self-righteousness, hindi na yung will mo, hindi yung plano mo, kundi yung inihandang plano at pagpapala at kabanalan ni Kristo ang siya nang magiging dahilan mo kung bakit ka gumagawa ng mabuti at hindi dahil sa sarili mong kakayahan. Are you with me? Okay ba? Praise God. Kaya kung noon, sa unang Adan, ang kasalanan na naman natin, siya ang dahilan. Ngayon, the righteousness of Christ, amen? The holiness of Christ, kapag nabago ang ating kaisipan, yun na rin ang magiging dahilan kung bakit nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin kaya gawin. That's why I can do all things through Christ who strengthens me. My spirit is willing, but my flesh is weak. Gusto kong magbago, ba't hindi ako makapagbago? Ayaw ko namang gawin ito. Bakit nagagawa ko? Why? Because our heart is darkened. That's why we need, amen, to renew our mind, our hearts. Hindi nagkukulang ang Diyos at sapat pa ang Diyos sa lahat ng ating mga kailangan. Amen. Bago ka ba na kailangan, nandyan na. Hindi mo lang alam, hindi lang natin nakikita ng ating puso. Amen po ba? Napakalinaw po. That you will be able to understand and accept what God wants for you. Pero ang nangyayari po sa atin, ang gusto natin, ang gusto ng mundo, higit pa ang layunin at plano ng Diyos kesa anumang layunin at plano mo at pangarap mo sa buhay mo. Huwag kang mabuhay sa pangarap mo, yun ay limitahan lamang. Ay sabi ng awit natin kanina, lilipat sa presensya ng Diyos na katulad ng agila. Huwag kang maging manok, huwag kang maging sisiw. Ikaw ay nahihintulad sa agila na lilipad. Pero kinakahon natin ng Diyos sa ating sariling pangunawa, sa sarili nating pag-iisip. Ginagaya natin ang mundo. Binabago natin ang sarili natin para gayahin ang mundo. Knowing
ating puso inside out. At yan ay sa mamagitan ng salita ng Diyos. Sa mamagitan yan, hindi tayo kakapa. Sa mamagitan yan, hindi tayo tutulad sa maraming mga tao sa mundo nito, kundi sa mamagitan ni Kristo, ikaw ay magiging liwanag sa mundo nito. Ang buhay ni Kristo, na para bagang isang pabango na halimuyak, na naaamoy ng maraming mga tao. Isa kang asin na kung saan ay nagbibigay ng empowerment. Isa kang asin na nagbibigay ng impact. Hindi sa sarili mong kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan na nasa iyo na binigay ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kapag ang asin ay nawala ng lasa, ito'y tinatapakan lamang maraming mga Kristiyanong tinatapakan ng maraming mga hindi kumikilala sa Panginoon. Wala tayong nagiging saysay. Pumunta ka sa business, pumunta ka sa family, pumunta ka sa estudyante. Hindi ko tayo nagiging liwanag. Isa tayo ng asin na tinatapak-tapakan lamang. Huwag natin hayaan na mawalang halaga ang buhay ni Kristo na siya tinanggap mo na nasa iyo. Nandiyan ba tayo? Amen. Hallelujah. That's why we need meditating. We need to attend every Sunday. Self-groupings. Amen. You have now a relationship with God. Ano ang na kay Kristo ay nasa iyo. Kung noon hindi tayo born again, kung ano kay Adan ay sa atin. Ngayon, we are Christians. You have a relationship. You are not only born in the flesh, you are also born in the Spirit. And what is in Christ, you have also. Nasa iyo. You are complete in Christ. Hindi lang natin nakikita. That's why let us walk by faith. Faith is not by seen by eye. Faith ay nakikita ng puso. That's faith. At mas totoo ang spiritual dahil ang spiritual ang pinanggalingan ng mga bagay na natural. Without the spiritual, there is no natural. Hebrews chapter 11 verse 3, ang lahat ay nalika sa mamagitan ng spiritual. Kaya that's why if you walk in the Spirit, if you walk with God, you have everything, and all these things shall be added unto you. Seek the kingdom of God and His righteousness, because the original, ang origin, kung paano mga music natin, sila ang original. Kung wala sila, wala tayo. Kaya kung wala ang spiritual, wala ang mundo nito. Amen po. Kaya huwag natin pilalang lang. No. Ang totoo ay ang nasa puso. Ang totoo ay ang mga bagay na hindi nakita ng mata. Ang nakikita ng puso, ang siyang totoo. Amen? Balikan natin ang verse 1. Oh, alam na, okay yung ating projector na yun, ha? Lahat ng binabanggit ko, oh. Amen? Sige, Romans chapter 1, last. Praise God. Amen. So I beg you, brothers and sisters, because of the great mercy of God, offer your lives as a living sacrifice, which is an offering that is pleasing to Him, considering what He has done. Amen. And that is the reasonable service. Kung anong ginawa niya, yun daw ang ating isa puso. Hindi kung ano ang ginagawa natin, kundi ang ginawa ng Panginoon ang siyang isa puso natin. Amen. That's why nagmamanik ako sa kahabagan ng Diyos. Okay? And that is the reasonable service. And that is reasonable worship. At kapag kinikilala mo, you acknowledge Jesus Christ in your heart, you become a living sacrifice. Yun po yung living sacrifice. Hello? Hindi yung pinapahirapan mong sarili mo, hindi mo ganun ang sacrifice. Ang sacrifice, inuuna mo ang Diyos sa puso mo kesa sa sarili mo. Ang nakikita mo yung kabutihan ng Diyos, hindi yung kabutihan mo. Ang nakikita mo ang victory, ang layunin ng Panginoon, plano ng Diyos kesa yung layunin at plano mo. Dahil yan po, pinapatay mo sarili mo by acknowledging
God is in your life, and that is a living sacrifice. Hindi yung sinusupil mo sarili mo. Hindi ako manonood ng sine. Hindi ako manonood ng sine. Hindi ako magpe-Facebook. Hindi ako magpe-Facebook. Kung sinasabi mo hindi ako magpe-Facebook, nagpe-Facebook ka. Kung sinasabi mo hindi ako magkakasala, hindi ako magkakasala, nagkakasala ka. Kung sinasabi mo hindi ako makain ng sisig, hindi ako makain ng sisig, kumakain ka ng sisig. At marami pa. Because we are conscious of sin. We are conscious of negative. What is in your heart, yun ang nagagawa mo. Kaya if you are conscious of your mind, of yourself, conscious of your negative, conscious of do this, don't do that, nagagawa mo. Kaya nga, be conscious on the goodness of God. God is good all the time. God is good. Conscious on His goodness and His faithfulness. And the more you become conscious about God, the more you will be empowered. Hindi mo magagawa ang mga bagay na hindi ka ayaya sa harapan ng Diyos. Because your heart and mind is focusing on Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung ano ang laman ng puso mo at nakikita mo, yun ang nagiging buhay mo. Kaya ang puro laman ng puso mo, pera, negative. Hindi dapat gawin ito, hindi dapat gawin ito. Baka magkamali ako, nagkakamali ka. And if you talk about Jesus, considering what He has done, then the life of Christ, His righteousness, His plans, His blessing, His favor will be upon you. And that is a living sacrifice. And that is also worship. Hello? Alam paano natin ang Panginoon? Amen? Hindi, listen. Hindi yung kapag nagtatas ka, worship, no. Worship when you acknowledge God. Comes from your heart. That is worship. Worship, hindi yung nagsising ka, hallelujah, glory to God. Nag-worship ako. Puso mo naman ay wala sa Diyos. Ang tunay na worship, ang puso mo ang Panginoon ang nakikita niya. That is worship. That is reasonable worship. Hindi yung kapag umaawit ka, nag-worship ka, no. God looks on the heart. Pero ang tao, at ikaw, sinasabi mo nag-worship ka dahil nagkakata ka. Pero ang nakikita ng Diyos ay ang puso. At yan ang dapat baguhin natin. Para sa ganun, hindi masayang ang pagtaas ng ating kamay. Ang pagtaas ng kamay ay bunga lamang ng laman ng puso. Ang tunay na pagsambay mula dito, at kapag nagtaas ka ng kamay, ito ay mula sa puso. Hindi yung nagtatas ka kamay, para masabi mo mag-worship ka, ang sarili mo nakikita mo nun, nag-worship ako. Kasi nagtaas ako ng kamay. Nagatin ako. Pumunta ako, nag-iisa ko. Kaya, ang sabi mo, nagatin ako. Purihin ng Diyos. Ang sarili mo, ang nakikita mo. Pero kapag nakikita mo, Panginoon, hindi yung pag-attend mo ang dahilan kung bakit ka tanggap. Ang laman ng puso mong dahilan kung bakit ka tanggap. At ang pag-attend mo ay bunga lamang ng iyong pagkilala sa kabutihan, kabaitan, pagmamahal. Amen! Alam mo yan? Kaya mo ang paglilingkod ay bunga lamang din ng paglilingkod. Hindi yung kapag nagpastor ka, naglilingkod ako, no. Ang tunay na paglilingkod ay kinikilala mo ang Panginoon sa puso mo. Ang paglilingkod ay bunga lamang ng pagkilala mo sa Panginoon. Amen? Hindi dahil pastor ako, kaya katanggap-tanggap pastor siya, katanggap-tanggap sa Diyos. No! Hindi yung pastor ko, ang pagiging pastor ko, kung bakit ako katanggap-tanggap. Dahil kay Kristo, kung bakit ako katanggap-tanggap. Hindi dahil sa titulo kong pastor. Magpastor na ako. Katanggap-tanggap ako sa Diyos. No! Kaya ako katanggap-tanggap dahil kay Kristo, hindi dahil pastor ko. Amen? Huwag mo sabihin mo yun. Amen? Huwag niyo sabihin, magpastor na ako para maging guwapo ako katulad ni Pastor Gerald. Huwag niyo sabihin yun. Si Kristo po ang dahilan kung bakit tayo magiging magandang sa Diyos. And our reasonable service and our reasonable worship is acknowledging, not yourself. It is not what you do.
Amen? Bunga na lang yung paglilingkod. Bunga na lang yung nasa worship din tayo. Nasa asaling tayo. Yung pagbibigay, bunga lang nun yun. Hindi yung nagbigay ka, okay ka. Hindi po. Okay ka kapag ang puso mo ay tinitignan mo ang Diyos at ang pagbibigay, bunga na lamang ng pagkilala mo sa Diyos. Hindi dahil sa pagbibigay mo kung bakit ka tanggap-tanggap. Hindi yung nagsasakripisyo ka, 500 ang binigay ko kanina. Tapos next Sunday, 1,000. Hindi ho yung alaga. Hindi yun ang sakripisyo. Ang sakripisyo, hindi ang sarili mo, ay hindi na ang naibibigay mo, kinikilala mo, kundi ang kinikilala mo ay ang kabutihan ng Diyos. Tinanggap ka kahit makasalanan ka pa, namatay na si Kristo para sa iyo, para sa kanya. Yun ang katanggap-tanggap at buhay na sa harapan ng Diyos. At yan ang tunay na pagsamba. At ang pagbibigay ay bunga lamang ng pagsamba mo sa Diyos na mula sa puso. Kaya po kapag ganoon, all glory belongs to Him. And by His grace, aling makaya. Pero marami sa atin, ang nagagawa natin, ang pinagmamalaki natin. Kaya, purihin ng Diyos. Tayo po'y natuto na ipagmamalaki natin. Kaya, Panginoon, we are righteous. We are blessed. We are able because of Jesus. At para maranasan natin kalubusan niya, ay patuloy magbago ang ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang lahat ng langit, Panginoon.